So, resume na po tayo. Resume na ba? Okay na. So, inulit ko po, hindi ko po ituturo sa inyo ang, maliwanag na po ba? Hindi ko po ituturo sa inyo ang COVID-19 dahil hindi po ako expert dyan, pero ang ituturo ko po sa inyo is the Word of God. Magbibigay din po ako ng payo pertaining to this. At kung ano man po ang sinabi ng salita ng Diyos, doon lamang po tayo tatakbo. So, nakita po natin ang mga nangyayari. So, hindi na po lingid sa ating kaalaman yan na tandaan po natin, marami pong pinapakita ang Panginoon pertaining to this perilous living. Especially under po tayo ng COVID-19 virus. Alam naman po natin ang maaaring gawin ng COVID-19 sa atin. Ito po ay mapinsala, pumapatay, you name it. Kaya nga, alam naman natin, alam ko, sa Diablo po ito galing, tulad na sinabi nga sa John 10:10a, the thief comes to steal, kill, and destroy. Wawasakin po talaga ng Diablo ang tao. Kung tayo po ay nagbibigay ng pagkakataon. Kaya huwag tayo magbigay ng pagkakataon sa kaaway. Hangad po ng Diablo na pumatay, magnakaw, pumuksa. But the Lord came that we might have life and have it more abundantly. Katulad nga po na sinabi niya sa John 10:10b, I have come that they may have life and have it to the full. Kung nangyayari po ang Diablo ay meron siyang pakay at ito ang naibigay sa kanya ng kapangyarihan. Pero tandaan po natin, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At huwag po tayong mag-alala, no? Sa buhay natin, kasama natin ng Diyos. Kasi every problems, lahat po na nararanasan natin, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Kaya huwag po tayong pumayag na lumayo sa Panginoon, especially in this perilous time. Pag-usapan natin pertaining po sa goodness ng Panginoon. Ano ba ang dapat nating tutukan? Yung gagawin ng Diablo o yung gagawin ng Diyos? Mamimili po tayo. No? Kung masyado po tayong naniniwala sa COVID-19, yung kapangyarihan ng COVID-19, kaya niyang pasukin tayo. So, nasa atin po yun. Pero church, it's about time na huwag natin paniwalaan to. Yes, nakikita natin, nagmamanifest siya. Pero huwag natin payagan na ito'y magtagal. Natin payagan na ito'y ubusin niya ang sangkatauhan. Huwag po natin payagan niya. So, what are we supposed to participate or concentrate in? Saan po ba tayo dapat maniwala? Saan po ba dapat tayo mag-concentrate? Doon po ba sa gawa ng kaaway o sa gawa ng Diyos? Is it the works of the enemy or the works of God? Nasa sa atin po yun. Siyempre, kung sa work ng enemy, it means, in short, COVID-19. Ito yung ginagawa ng kaaway ngayon to kill and destroy. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko ituturo ang COVID-19 kasi hindi ako expert yan. Amen po ba? Amen. Remember, COVID is the work of the enemy. It is not the work of God. Remember that. Yes, inalaw to ng Lord. Pero mamaya sabihin natin ang mga bagay kung bakit ito na-allow. Pero dapat maintindihan natin, hindi po ang Diyos ang author nito. No? Ang author po nito ay siyempre kaaway. The thief comes to steal, kill, and destroy. At siyempre, kinamit ang tao para ma-produce itong virus na ito. Maraming taong lumalapit sa Diyos upang ingatan na huwag mahawakan. Gusto ba natin mahawakan tayo? Ayaw. Pero nagpe-pray ba tayo na huwag tayong mahawakan? Siyempre. At meron din pong grupo ng tao na lumalapit sa Diyos upang gumaling kung siya ay infected na. So, maaaring dalawang grupo. Yung nagpe-pray siya na huwag siyang mahawakan, Lord, huwag mong payagan ako'y mahawakan. Pangalawa, sila yung grupo ng tao na, Lord, pagalingin mo ako kasi meron akong COVID-19.
Hindi masama lumapit sa Diyos. Amen po ba? Remember, they come to preserve them because they don't want to be sick. The other one is they wanted to be healed because they were afraid to die. So, ganyan po talaga ang tao. Lalapit at lalapit sa Panginoon, no matter what. Pero kailangan maintindihan natin. Ito ba'y gusto ng Diyos na lumapit tayo? Yes. Pero dapat kompletohin natin yung kalooban ng Diyos sa paglapit. At mamaya may tuturo ko po sa inyo yan. Pero dapat maintindihan din natin ang kompletong hangarin ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kasi ang Lord hindi siya basta pwede kang lumapit, pwede kang humingi. Pero dapat puntahan mo yung mismong gusto ng Diyos. Hindi lamang huwag mahawahan at hindi lamang para gumaling. Ito po maganda. But we have to see the goodness out of this mess or sickness. We must see the goodness of the Lord. No? Yung kabutihan ng Diyos pertaining to this COVID-19. No? Hindi po yung pag may sakit, may problema, lapit. Pero dapat maintindihan natin. We will concentrate and talk about the works of God. Kasi kadalasan, mula Lunes hanggang maaaring hanggang Sabado, the works of the enemy ang nakikita natin, how the COVID-19 nag-i-improve out. Wala namang masama. Pero ang punto ko, dapat punuin natin ang puso natin ng pangako ng Diyos. Ito ang maganda. Sabi ko nga, we will concentrate and talk about the works of God, His goodness. Sabi mo sa katabi mo, His goodness. The goodness of the Lord. Yan po yung ating pag-aaralan. Mabilis lang po ito para makita natin na dapat ma-apply kaagad natin ito sa buhay natin. Kung bakit tayo nananalangin. Kung bakit inalaw ng Lord itong COVID virus because of His goodness. Hindi goodness ka, o mag-suffer kayo para makita niyo yung goodness ko. Hindi po gano'n. Tingnan lang po natin ang puso ng Diyos. Pero punta natin yung po si Moses. Tandaan natin, Moses asked the Lord to show His glory. Alam natin yon. Pero ano sagot ng Diyos kay Moses? No. Sabi ng Diyos sa kanya, "You will not see my face, but I will show to you my goodness." Dapat maintindihan natin yung goodness. Maintindihan natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, minsan may verse na, in all circumstances, give thanks to the Lord. No? At dito, Moses asked the Lord to show His glory to him. At sinabi ng Lord sa Exodus 33:18-23, malinaw po sa video natin. Then Moses said, "Now show me your glory." Sabi ni Moses kay Lord. And the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you." Yun ang gagawin niya. Ang goodness niya, mamasdan, makikita, may experience ito ni Moses. "And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." But he said, tignan niyo to, "You cannot see my face, for no one may see me and live." Then the Lord said, "There is a place near me where you may stand on a rock." Tatayo siya doon. "When my glory passes by," pag dumaan ang Panginoon, "I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by." Cover ng Lord si Moses sa kanya. "Then I will remove my hand and you will see my back. My face must not be seen." Tumaan ang Panginoon sa harapan niya. Pero ang maganda rito, hindi na nga makikita the fullness of God's glory or the face of God, but ang sabi ng Lord, "I will cause all my goodness to pass in front of you." Yung kabutihan ng Diyos ang ipadadanas niya kay Moses. And even to us, di man natin makita ang mukha ng Diyos, especially in our days, but makikita natin yung goodness niya. Sabi mo sa katabi mo, makikita natin yung goodness niya. Makikita natin ang goodness niya. Ito po yung mga nasa Word of God pertaining the goodness of the Lord. In Psalms 145 verse 9,
The Lord is good to all, and His mercies are over all His works. Napakabuti ng Diyos. Tandaan po natin, sa Bible, wala po kayong makikita na ang Diyos ay masama. Ang Diyos ay plano niya ay wala, i-wipe out lang din tayong lahat. Hindi po ganun. Napakabuti niya. At ito ay deklarado ng Panginoon na upang tayong lahat ay maging maganda ang buhay natin. In Psalms 86 verse 5, For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in loving kindness to all who call upon you. Yan po yung magandang makita natin na sinabi ng salita ng Diyos. For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in loving kindness to all who call upon you. Ano pa sinabi sa 1 Chronicles 16:34? Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting. Napakabuti. So, kung titignan ko yung Biblia, hahanapin ko, talagang mahaba to. Kaya, abutin tayo ng 2 oras para ituro lahat ang goodness ng Lord. Pero, ito pa lamang mga verses na ito, napakaganda na. Na makikita mo, napakabuti ng Diyos. Bakit ito siya sabi ito? Kasi, nasa COVID-19 tayo, pero the Lord will show to us His goodness. Paano yun? Huwag ka mainip. Sabi sa atin mo, huwag ka mainip. Huwag mo nang bibibi dyan. Miss mo yung sasabihin ko. So sa Psalms 25:7-8, tuloy natin yung goodness of God. Do not remember the sins of my youth or my transgressions. According to your loving kindness, remember me. For your goodness' sake, O Lord, good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in the way. Napakaganda. Kaya kahit na may kasalanan ka, gusto ng Lord na ibalik ka niya sa Kanya, napakabuti ng Diyos. No one can fathom the love of God. Hindi natin maabot yan. Pero, tuloy lang natin makita ang goodness ng Lord. In James 1:17, every good thing given and every perfect gift is from above. Saan po lahat daw ang magagandang nangyari? Galing po sa Panginoon. Coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Wala po eh. Lahat ng maganda, ang Diyos po ang siyang nagbibigay. Kaya, His goodness and His mercy endures forever. Tanda mo, dapat ang buong makita natin dito ang tunay na pakay ng Diyos. Bakit gusto niya tayong lumapit sa Kanya ay makita natin ang truth dito at ang truth about His Word. Kasi yun ang gusto niyang ipakita sa atin. Yes, He allowed this COVID-19. Paulit-ulit ako paulit-ulit lang to. He allowed this COVID-19 para makita natin yung goodness niya. The goodness of the Lord leads us to repentance. Maganda na. So, ibig sabihin, bakit yung goodness niya, ipapakita niya out of this COVID-19? Because of repentance. Pero ang tabi lang kayo kasi medyo isa-isayin lang natin ito. Hindi mahaba ito, mabilis lang ito. Actually, nandun nga kaagad ako sa repentance Gusto ko nga sanang magbabad muna sa goodness, kaya lang, para maintindihan na lang kaagad natin. Ang kumpletong salita o prinsipyo ng Diyos ay hindi lamang huwag mahawahan at gumaling. Diba yung sabi ko kanina, dalawang hinihingi ng tao, ba't sila lumalapit sa Diyos? Nananalangin sila, wag akong mahawahan, Panginoon. Ilayo mo ako na wag akong mahawahan. Pangalawa, lumalapit sila dahil may sakit na nga sila, Lord, pagalingin mo ako. Kumbaga sa yung mga panalangin na yun, hindi masama Pero kailangan, hindi natatapos dun yun. Hindi pinapakita ng Diyos na, sige, pagalingin kita, and then that's it, okay na. Hindi ganun yan. Meron siyang gustong mayakap natin dito. Meron siyang gustong maintindihan natin dito. Tandaan mo, ang dapat nating makita rito ay yung magsisisi tayo sa ating kasalanan dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. His goodness leads us to repentance.
nung pinagaling ka niya, dapat makita mo yun, yan ay kabutihan ng Diyos. Dapat, nung hindi niya pinayagan na mahawa ka, dapat makita mo ang buti ng Diyos. And out of that goodness, He wants His people to live para sa repentance. Yun ang gusto ng Diyos. Repentance, in short, sasabihin ko na, relationship. So the goodness of God leads to repentance. In Romans 2:4, or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? Remember, the people wants to be safe and healed because they fear to die, but not to repent of their sins. Maraming taon lumalapit sa Diyos. Lumapit sila para lamang wag mahawahan, para gumaling, para kumain, para pagpalain, para maalis sa problema. Pero, hindi sila magre-repent of their sins. Kasi hindi nila nakita yung goodness. Hindi nila nakita kung sino yung Diyos na nagpagaling sa kanila. Tanda mo, kapatid, ang target lagi ng Diyos ay makita natin lahat ang kanyang kabutihan. At sa magitan ng goodness ng Lord, tayo ay magsisisi. Kaya nga pinapangyari niya ang lahat ng bagay nito, maganda man o hindi. Ang pinaka-importante rito, makita natin yung kabutihan niya. And out of that goodness, tandaan mo, yung sinabi sa Romans 2:4, God's goodness or kindness leads us to repentance. Hindi yung parusa, hindi yung paluin ka tapos magre-repent ka, hindi eh. Hindi yung bigyan ka niya ng sakit tapos para mag-repent ka. Hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Kaya nga hindi sa Diyos galing ito. Kasi ito, kung galing sa Kanya to, parusa na to eh. Hindi nga nagpaparusa ang Diyos. At the time of the church, hello? Amen. Ang Panginoon, ginawa niya ang church para He came that we might have life and have it more abundantly. Ipakita sa mundo na ang church who belongs to Christ ay paghaharian niya. Yun ang gusto ng Diyos eh. Na maranasan natin yung goodness niya. Kasi, remember, yung goodness niya leads us to repentance, then to relationship. Hindi yung, ay nakakatakot pumunta ng impyerno. Kaya hingi ako ng tawad at makipagrelasyon ako sa Diyos. Nakita mo yung hindi siya humingi ng tawad at para wag pumunta ng impyerno. Kaya siya humingi ng tawad kasi takot siya sa impyerno. And that is wrong. No? Baka hindi yan magtagal. Kasi galing yan sa takot. At yung takot, ang bunga niyan ay katakot-takot. Pero yung goodness ng Lord, kapag yan ang nayakap mo, that is love. At yung goodness ng Lord leads us to repentance and to relationship. Makikipagrelasyon ka eh. Kasi nakita mo ang buti ng Diyos. So, sino sa mundong ito na may mabuti? Yung sino rito sa mundong ito ang mabuti? Diyos lang. Kaya nga sabi ng Lord, sino mabuti? Diyos lang ang mabuti. Kaya, God wants to show His glory and His goodness. Tingnan mo si John 9:1-3. Mabilis ata, matatapos na ata ako. Pero tingnan mo, God wants to show His glory and His goodness. In John 9:1-3, as He went along, He saw a man blind from birth. His disciples asked Him, Rabbi, who sinned this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. So kitang-kita natin yung pinanganak na bulag. No? Ang sabi nila, kaninong kasalanan to, Rabbi? Sa tao na yan o sa mga magulang? Sabi niya, no.
Neither this man nor his parents sin. So tignan mo, saan? But this happened, God allows it to happen so that the work of God might be displayed in his life. Para daw makita yung goodness ng Diyos sa buhay ng taong ito. Because God wants the relationship. Gusto ng Diyos repentance. And out of that repentance, aalis ka sa kasalanan at pupunta ka sa kaharian ng Diyos, pupunta ka sa Panginoon. That is relationship. Ano pa sinabi sa John 6:26-29? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Sabi ng Lord, hindi niyo ako hinahanap dahil doon sa miraculous signs or dahil doon sa kung sino si Jesus. Hinahanap niyo ako kasi busog ko kayo. So, maraming taong mahanap na sa pagkain, pero hindi yung mahanap sa relasyon sa Diyos. Maraming taong mahanap sa himala, o gusto makita, o gusto ma-feel, o gusto mabusog, pero ayaw makipagrelasyon sa Diyos. Ayaw mag-repent sa kanilang kasalanan. Kasi hindi nila nakikita yung goodness ng Lord. Ang nakikita nila is yung masagot yung kanilang pangangailangan. Are you with me? Amen po ba? Amen. Yun lang ang gusto nila eh. Kaya lumalapit sila sa Diyos para lang mapunuan yung kanilang pangangailangan. Hindi sila lumalapit sa Diyos, yes, na mapunuan yung pangangailangan nila at makita nila yung goodness ng Panginoon. At it will lead them to repentance. At makikipagrelasyon. Kaya nga sabi sa inyo, ang pakay ng Lord is relationship. Kaya ng Lord i-bless lahat ng tao. Pero paano yung puso ng tao? Ang gusto lang ng tao, ma-feel. Ang gusto lang ng tao, masustain yung gusto niya o mapunuan yung kanyang pangailangan. Pero out of that, wala na. Eh, hindi yun ang pakay ng Diyos. Hello? Kaya itong COVID-19, hindi ito galing sa Diyos. He allows it to happen para makita natin yung goodness niya. Sabi sa 27 of John 6, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Take note of that. Which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval. And in verse 28, then they ask him, what must we do to do the works God requires? Ano raw ang dapat nilang gawin para magawa nila yung pinagagawa ng Diyos? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Sino He? Jesus Christ. Maniwala daw tayo dun sa pinadala o sinugo ng Diyos. Kaya, dito makikita natin, hindi nyo ko hinahanap eh. Or, hindi dahil sa miraculous signs. Because the miraculous signs, yan ang ginawa ni Jesus, ang mga miracles. Hindi nyo ko hinahanap dahil doon, o hindi nyo ko hinahanap dahil sa isang relasyon, o hindi nyo hinahanap dahil napakabuti ko. Hinahanap nyo ako kasi gusto nyo mabusog. Para lang masustinahan yung pangangailangan ng tao. Pero hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos is to believe in the one He has sent. Makipagrelasyon tayo. Makita natin yung goodness. Naintindihan po ba natin? Makita natin yung goodness and His goodness leads us to repentance. Kaya siya gumawa ng himala, nagpakain ng libo-libo, nagpalayas ng mga demonyo. Sabi mo sa katabi mo, nagpalayas ng mga demonyo. Nagpagaling ng mga may sakit. Lahat na po sabihin natin para makita ang kabutihan niya sa atin. Ginawa niya because of His goodness. Because of His love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At syempre nakita natin ang himala at kabutihan ng Diyos sa buhay na ito. Kaya dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Amen po ba? At tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen po ba? And remember, God's desire for people is to repent. Yan ang desire ng Diyos. In Luke 5:32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Hindi
hindi niya tinatawag ang mga banal, ang mga matutuwid. Ang tinatawag niya yung mga makasalanan na mag-repent. In Luke 3:3, and he came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Yan ang dahilan kung ba't siya pumunta rito. Yan ang dahilan bakit inaalaw niya yung mga bagay na maaring makuha niya attention ng tao. COVID-19, I believe, nakuha yung attention ng tao. Buong mundo to. Nakagulat nga kahapon may nag-glimpse na ako sa isang balita sa party ng isang US sa Florida. Bay, nagbi-beach pa sila lahat. Nandun. Wala silang pakialam sa COVID-19. Pero nakakalungkot, no? Isipin mo, ang katayuan na ng buong mundo in peril, pero sila nasa Ferris wheel. Isipin mo yung ginagawa ng mga tao yun. Pero in spite of that, mahal pa rin sila ng Diyos. Yun ang nilagay sa puso ko na wala akong kaiinisang tao. Wala akong parang na para kagalitan, no? Pinupuno ng Lord ang puso natin ng pag-ibig. Ano pa sinabi niya sa Luke 24:47? And that repentance for forgiveness of sins would be proclaiming in His name to all the nations beginning from Jerusalem. So, napakaganda. Repentance for forgiveness of sins. Nagsisimula ito sa Jerusalem. Nagsisimula ito Jerusalem, sa atin, sa aking pamilya. Tandaan mo mga kapatid, hindi tayo lumapit para makakuha ng pagpapala. Gusto niya na pagpalain ng bawat isa. But the truth, God wants us to experience His goodness, and His goodness leads us to repentance. And remember this, repentance leads us to relationship. Napakaganda. Dahil yun ang totoong gustong ipakita ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na out of this COVID-19 ay pinagaling ka, hindi ka pinayagan mahawa. Winash out ng Lord ang sakit sa buong mundo. Sabi nga, may prophecy ng March 27, no? So, ako naniniwala doon. So, tuloy-tuloy lang tayo. No? Gagawin ng Panginoon lahat siya. But, the key to this is, makita natin yung goodness ng Lord. Amen po ba? Kasi pag hindi natin nakita yung goodness ng Lord, hindi po tayo magre-repent. Ang gagawin lang natin, salamat, hindi ako nahawa. Salamat, gumaling ako. Salamat, wala na si COVID. COVID, bye-bye. So, ganun lang ang reactions natin. So, ang katotohanan, merong Diyos na siya ang sumagot, siya lang ang solution dito. Naghihintay nga ng vaccine, walang makakuhang vaccine. Marami na nga kumakain na saging, hanggang ngayon marami pa rin tagyawat. Maraming bumibili na kung ano-ano. Sabi, ito ang sagot, ay ito ang antidote. Pero, sino ang may kakayanan na para alisin itong COVID-19 na ito? Sabi ko ano nakaraan, kahit si Superman, mahihilo rito sa dami. Buong mundo, hindi niya kaya ito. No? So, sino may kayang alisin ito? Sino may kayang magpagaling ng may COVID-19? Sino may kayang huwag kang mahawahan dito? Yes, pwede, pumunta ka sa buwan. No? Kaya lang, pagka mainit doon. So anyway, sino may kakayanan? Ang Diyos lang ang may kakayanan. Kaya nga, kanina tayo, ano dapat natin makita out of this? Hindi tayo nahawa, pinagaling tayo, pinalis ang COVID-19 ng Panginoon, pinagaling ang buong mundo.
And that's the time na makita natin that is God's goodness. Amen po ba? Kailangan palapakan natin ang Panginoon dyan. And that goodness, dapat maintindihan natin, leads us to repentance. Siyempre, kita mo si Pedro, nakita niya yung sinabi ng Lord, ihagis mo yung lambat mo sa kanan at ihulog mo yung lambat at makikita mo may mga isda. Sabi niya, Panginoon, magdamag kami ng isda at ako'y manging isda, pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Pero nung ginawa niya, na hinagis niya, maraming isda nang nakuha. At ang sabi ni Pedro, my Lord and my God, forgive me for all the sins that I've done. Marami sana akong pwede isingit dito eh. Si Zacchaeus, di ba? Nasa sycamore tree, makyat siya ron. Napakalit niya, hindi niya makita. Pero nung tumigil ang Lord at tumutok sa kanya, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay niyo mamaya. Eh sino ba na? Hindi naman siya nagpakilala sa Diyos. Pero mo, kilala siya. So, see, nakita niya yung goodness ng Lord. Nakita niya yung himala ng Panginoon. Nakita niya yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga sabi niya, Lord, simula ngayon, lahat ng pinagkuhanan ko ng pera, ibabalik ko 4 times. Marami akong pwedeng ikwento pertaining doon sa mga himala, pertaining doon sa mga taong lumapit sa Diyos at binigyan ng solusyon at ng himala. Pero nakikita mo sila. Nakita nila yung goodness. And out of that goodness, naghumingi sila ng tawad. Even yung 10 leper. You know? Even yung cripple. Even at the time of Peter and John, nakita mo sila out of that goodness, nakipagrelasyon sila. Maganda kapatid, makita natin. Alam ko, may mga nakikinig sa akin ngayon na pinopoint ng Lord sa'yo His goodness. Pinopoint ng Lord sa'yo yung kabutihan niya. Dahil hanggang ngayon, hindi matatouch ang pamilya mo. Never matatouch yan. Pero, ang layo ng puso mo sa Diyos. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, lumalapit ka sa Panginoon. Naiiyak ka sa oras ito, tuloy mo lang. Because the Lord wants to show His goodness to you. Kaya wag mong magkamagalala. Hahawakan ng Diyos ang puso mo. Huwag kang magamba simula sa gabing ito. Bukas, malaya ka sa buhay mo. Because you will repent sa oras nito. The Lord wants to show His goodness to you. Kapatid, mamaya mananalangin tayo. Pero I believe, excuse me, God is moving right now to you and to your family. Just believe and you will see the glory of God. Gusto ng Diyos ipakita yung goodness na sa atin para ma-experience natin siya for a relationship. At remember this, nagsimula at nagsisimula ang Diyos sa buhay mo ngayon. Huwag mong payagan hanggang sa foretaste ka lang. Dapat hanggang eternity ang maranasan mo sa Diyos. Kaya through repentance for the sins, we committed and to display His glory upon our lives. Napakaganda na maintindihan natin ito. Kaya, namnamin natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi ko nga nakakaraan, ano dapat natin gawin, mga Kristiyano, let's participate sa panalangin. Manalangin tayo araw-araw at hintayin natin ang pagkilos ng Diyos. Actually, ngayon, kumikilos ng Diyos sa atin. Iyan muna natin yung COVID-19 na yun dyan. Dahil I believe, panalangin ko nga, gusto ko ngayon na, mawala yan eh.
Eh, kung nandiyan pa siya, di may ginagawa pa ang Diyos. Meron pa siyang pinapakita. At basta tayo, sumunod lang tayo sa gobyerno. Sinabi niyang, dyan lang tayo, dyan lang tayo. So, tuloy-tuloy lang. Kung pinagbabawalan tayong lumabas, huwag na tayong lumabas. No? Keep on praying. At I believe na may gagawin ng Panginoon sa panahon natin ito. Marami siyang pinapakita. Marami siyang inaayos. At tandaan mo, ang Diyos natin ay hindi patay. Sabi nila, mamamatay daw sa April 10. Hindi po. Kasi April 10 is Holy Week. Good Friday. So, hindi po. So, ang Diyos natin ay buhay. Buhay na buhay. At kasama natin siya sa testing na nangyayari sa ating paligid. So, Christians, let's participate in prayer. Patuloy ko siya sabi, JCF, samantalayin natin na maging productive tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Paano yun? Mga anak, anong sabi ng mga magulang? Maglampaso ka naman. Maghugas ka naman ng pinggan. So, let's maging productive tayo. So, matututo tayo. So, ano the best na magagawa natin? Gawin natin. No? Sample lang. Nakaraan, nandun tayo sa lamesa. Ngayon, nandito na tayo sa isang lugar. Oh, you see? Who knows? By Friday, nasa heaven na tayo lahat. Di ba? From glory to glory. Oh, di ba? Yun ang maganda. No? Yun ang asamin natin. Let's expect from the Lord. Huwag nating payagan na dumadaan yung buhay natin na hindi tayo nag-improve. No? Let's develop something. Alam mo, meron na sa loob natin na gusto ng Lord na ma-develop. One day, pagkaaralan natin yan. Pero, doon na tayo sa church, no? Kasi maganda sa church Kasi medyo nakikita ko yung mga reactions, no? Kasi ngayon, baka habang nagtuturo ako, nanonood naman kayo ibang palabas. So anyway, importante, let's expect from the Lord. Amen po ba? So let's expect Him using His Word for faith, and we all receive His promised relationship. Tandaan po natin yan. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito na patuloy mo itinuro sa amin pertaining your goodness. Lord, maraming po salamat because your goodness will lead us to repentance. Maraming salamat, Lord, dahil na meron kang patuloy na ihipuin sa mga nanonood. I don't know kung sino sila, Panginoon, pero continually touch their hearts, Lord God. Patuloy siyang umiiyak. Patuloy mo siyang hawakan at tipuin, Panginoon. Lord, move upon his life. At tunay nga, Lord God, you will show to him your glory. You will show to him kung sino ka, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat. Ang mga anak mo ay ligtas, Panginoon Diyos. I claim it in Jesus' name. Father God, maraming po salamat dahil pinangako mo sa amin ang proteksyon. Pinangako mo sa amin na ikaw'y kasama namin, Lord God. Hindi kami kayang sirain ng mundo. No one can snatch us out from the Father's hand. And nobody, Lord God, if God is with us, who can be against us? Maraming po salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. At iadalahin ko, Lord, pagpalain yung mga anak, ano man ang kanilang sitwasyon sa oras nito. Ikaw ang provider, ikaw ang healer, ikaw, Lord God, ang fruit mo ng joy and peace be manifested over their lives. Pagpalain mo sila ng gusto, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat. Dinadalahin ko, Panginoon, sa mga nakikinig at makikinig pa nitong mensaheng ito. I pray, Lord God, ipadama mo sa kanila ang goodness mo. At Lord, lead them to repentance. And let's pray for that repentance. Father God, kung ano man nagawa namin kasalanan, ano man ang nagawa namin mula nung bata hanggang ngayon, patawarin mo kami, hipuin mo kami, Panginoon Diyos. Lord, we accept you as our Lord and personal Savior. Ikaw ang Diyos simula sa gabing ito. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Ikaw ang Diyos na magpapatakbo ng buhay ko. Father, sulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at ikaw na
ng Diyos ng buhay na ito. Maraming po salamat sa biyaya. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, for your glory in Jesus' name. Church, Friday, kita tayo at around 7. So, Friday prayer intercessory service. Patuloy pa tayong magyaya ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatiran na nawawala. Patuloy natin silang yayain upang tuloy-tuloy tayong kumain ng salita ng Diyos. God bless you all. Ingat po kayo. God bless. God bless.